Focus daw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga issue ng bansa at hindi sa personal na issue ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi na kailangang i-monitor ng Pangulo ang confirmation of charges ni Duterte next week. Pero paglilinaw niya, magiging updated pa din naman ang Pangulo dahil kapwa Pilipino rin ang sangkot sa kaso. Gusto daw sana pumunta ni Senator Robin Hood Padilla sa The Hague para personal na ipakita ang kanyang pagsuporta sa dating Pangulo. Pero dahil may sesyon, baka daw pagdating na lang ng kanilang bakasyon, siya bumalik sa the Netherlands. Dagdag pa ni Padilla, wag daw bahira ng politika ang proseso at maging pantay-pantay ang tingin sa mga taong sumusuporta din sa dating Pangulo. Hiniritan pa kanina ng Malacanang yung mga supporters ni FPRRD na nagsasabing kidnapping yung ginawa kay Duterte. Kasi dun sa briefing kanina, nagpakita pa ng news article tong si Yusek Castro, dated March 10, 2025. Sabing ganun, ano to ha? Nasa Hong Kong pa si dating Pangulong Duterte. Sinasabi niya na kung totoo man na merong arrest warrant laban sa kanya, di magpapa-aresto siya at magpapakulong. So parang sabi ni Yusek Castro, si FPRRD nga, sinabi niya yun, nasa ng kidnapping dun. Tsaka yun may warrant of arrest nga kasi mga kapatid. More on kung meron man, more of surrender than kidnapping Kasi nakipag-cooperate yung gobyerno natin. Ang hirap kasi ngayon may mga resibo na talaga Parang Parang madali nang kunin yung mga resibo ng mga sinabi na nakaraan. Right, Pero syempre, ang hirap pa rin dahil yung iba, kahit may resibo na, hindi pa rin naniniwala. Hindi. At saka kasi, alalahanin din natin na kaya ganun naman yung ginagawang naratibo nung kabilang kampo, nung kampo ni FPRRD, is because pinupush pa rin talaga nila na dapat dumaan sa local courts na hindi dapat nakikipag-cooperate yung gobyerno ng Pilipinas doon sa International Criminal Court kahit pa ang sabihin ay sa Interpol idinaan at hindi naman idinretso sa ICC. Ganun naman po yung naratibo ng kampo ni FPRRD para nakikita lang natin both sides kung ano yung mga depensa nila. Grabe. Okay. So mamaya po ay pag-uusapan pa natin ang mga paghahanda at saka yung kung ano pa pwede mangyari doon sa The Hague. Ano po?